Bukod po sa dalawang katiwala at anak na may-ari ng farm kung saan naganap po umanong hazing sa San Beda Law student na si Mark Andre Marcos, humigit kumulang 20 suspect pa ang pilit kinikilala ng pulisya. May ulat on the spot si June Veneracion. June? Iya, may natukoy ng isang suspect ang Cavite Police sa kaso ng hazing na kinamatay ng first-year law student ng San Beda College na si Mark Andre Marcos. Ito ay si Gian Angelo Velus, isang third-year law student ng San Beda, Alabang. Si Velus ang anak na may-ari ng farm sa Dasmariñas, Cavite, kung saan umano nangyari ang initiation rites na ikinasawi ni Marcos. Sabi ni Senior Superintendent John Bulalakaw, Provincial Director ng Cavite, may nakuha silang testigo na nagturo kay Velus na nasa farm noong nangyari ang initiation. Narinig daw ng testigo ang mga sigawan, tawanan at boses ng pagdaing sa farm. Ang suspect na si Velus ay mula raw sa isang mayamang pamilya mula sa Dasmariñas, Cavite na sangkot sa iba't ibang negosyo. Ang kanyang tatay ay isang dating konsehal ng Dasmariñas. Sabi ni Senior Superintendent Bulalakaw, nasa mahigit kumulang 20 pa ang ibang suspect na hindi pa nakikilala. Dumating daw ang mga ito sa farm umaga nitong Sabado sa kanilang 6 na sasakyan. Ang dalawang kasambahay na sina Marlene Guadayo at Soledad Sanda naiipit na rin ngayon. Sila Guadayo at Sanda ang kasamang naghatid sa ospital. Kung kahapon testigo ang turing sa kanila, ngayon kasama na rin sila sa mga kakasuhan. Obstruction of justice ang isa sa mga nakikita ni Senior Superintendent Bulalakaw na pwedeng ikaso laban sa magtyahin. Sina Guadayo at Sanda ay hindi na ngayon mahagilap ng mga otoridad. Suspetsya nila may nagtatago sa kanila. Sabi pa ni Senior Superintendent Bulalakaw, pati ang may-ari ng farm na si Ethan Velus, ama ng suspect na si Gian Angelo, ay posibleng managot dahil sa kanyang lugar nangyari ang krimen. Tia? Maraming salamat, June Veneracion.